Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay ng salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Jesucristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ay matatagpuan sa mga taga-Galasya, Kapitulo 5, talatang 23 hanggang 25. Mga taga-Galasya 5, talatang 23 hanggang 25. Ito ang sinasabi: kaamuan, pagpipigil laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan, at ipinako sa krus ng mga na kay Kristo Jesus ang laman na kasama ang mga masasamang pita at mga kahalayan nito. Kung tayo'y nangabubuhay sa pamagitan ng Espiritu, ay mangagsilakad naman tayo ayon sa Espiritu. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na mapagmahal, muli, Panginoon, naririto kami sa iyong harapan upang papurihan ka at sambahin sa magandang umaga na inihanda ninyo sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa isang gabing nagdaan na kami iyong iniingatan sa aming pagtulog. Maraming salamat sa muli mong pagising sa amin sa umagang ito. Binigyan mo kami ng buhay, ng lakas at ng karunungan. Panginoong Hesus, sa umagang ito, kami po ay humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanang nagawa sa mga nakalipas na mga araw. Patawarin niyo po kami, O Diyos. Ito may aming nagawa sa isip, salita. Panginoong Hesus, patawarin mo kami. Ingatan mo kami, O Diyos, sa mga pagsubok, sa mga tukso sa araw na ito. Ilayo mo kami at bigyan mo kami ng maayos na pag-iisip upang kami, O Diyos, ay patuloy na makasunod sa iyong kalooban. Sa umagang ito, Diyos, patuloy kong itinataas sa inyo ang aming mga kaibigan na mayroong mga karamdaman. Abutin mo sila, O Diyos, at pagalingin. Ibalik mo ang kanilang lakas na nawala dahil sa karamdaman. Amin ding inilalapit sa inyo, Panginoon, ang aming mga kaibigan na magsiselebrate ng kanilang kaarawan ngayong araw na ito. Ingatan mo sila at pagpalain mo po ang kanilang buhay sa araw-araw. Naway marami pang taon ang kanilang buhay na dito sa mundong ito, Panginoon. Amin ding inaalala sa inyo, O Diyos, ang aming mga kaibigan na mag-celebrate ng kanilang wedding anniversary. Lord, salamat sa mga taong ibinibigay mo sa kanila upang magkasama sila, lalong-lalo na kasama ka sa kanilang pamilya, Panginoon, upang magkaroon ng kaligayahan, kasaganaan, dahil ikaw, O Diyos, ang kanilang sentro ng kanilang pamilya, Panginoon.
Dalangin ko rin, O Diyos, ang mga kaibigan namin o kababayan namin na nasalanta ng sunog. Kahapon, Panginoon, mayroong sunog sa may Binondo at 11 ang namatay. Panginoong Hesus, Ikaw ang may alam sa aming mga buhay. Kaya, O Diyos, dalangin ko, Panginoon, sa mga naulila na bigyan mo sila ng kaaliwan. Bigyan mo sila ng kalakasan, Panginoon, upang matanggap nila ang mga pangyayari sa buhay ng kanilang mga mahal sa buhay. Amin din inilalapit sa iyo, O Diyos, ang aming mga kaibigan na pagtrabaho, papasok sa kanilang mga trabaho. Ingatan mo sila, O Diyos, sa kanilang pagbibiyahe. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan. Panginoon Hesus, amin din naalala sa inyo ang aming mga kababayan, ang aming mga manggagawa, mga pastor, na ingatan mo sila. Lalong-lalo na magsisipaghanda sila, Panginoon, dahil sa araw ng bukas ay araw mo, araw ng aming Diyos, na tagpagligtas na kami po ay dadako sa mga iglesia upang mananambahan. Bigyan mo sila ng karunungan, O Diyos. Kalakasan ang buong mga kapastoran dito sa buong Cavite, Panginoon. Tulungan mo sila na share ang iyong mga salita na may pag-ibig, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa mga katugunan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Ang pag-usapan naman natin ngayon, mga kaibigan, ang pangwalo at panghuli na bunga ng banal na Espiritu Santo, ang kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Ang kahinahunan at pagpipigil sa sarili, kung ganito ang pamumuhay natin, hindi natin malalabag ang mga utos ng Diyos. Kung minsan, ang kahinahunan at pagpipigil sa sarili ay maaaring mga hulugan ng pagtitimpi ng galit o pagiging mahinahon. Ang mga kahulugang ito ay ilan lamang sa mga paraang ginamit sa mga banal na kasulatan. Sa espiritual na kahulugan, mga kaibigan, ang kahinahunan ay isang banal na katangian ni Jesucristo. Ang matutong maging mahinahon sa lahat ng bagay ay isang espiritual na kaloob na mapapasa atin sa pamagitan ng Espiritu Santo. At walang sinuman ang makatutulong sa gawaing ito maliban kung siya ay magiging mapagpakumbaba at puno ng pagmamahal, may pananampalataya, pag-asa at pag-ibig sa kapwa-tao, na mahinahon sa lahat ng bagay. Anuman ang ipinagkatiwala sa kanyang pangangalinga, no? Pinagkatiwala sa kanyang mga pangangalinga. Ang tagubiling maging mahinahon sa lahat ng bagay ay angkop sa bawat isa sa atin. Ano ang kahinahunan, mga kaibigan? At bakit nais ng Panginoon na maging mahinahon tayo? Ang isang limitadong pakahulugan ay maaaring ang pagpigil sa sariling kumain o uminom. Tunay nga
ang kahulugan ito ng kahinahunan at maaaring mabuting payo para masunod ang word of wisdom. Kung minsan, mga kaibigan ko, ang kahinahunan ay maaaring mga hulugan ng pagtitimpi ng galit o pagiging mahinahon. Ang mga kahulugang ito, gayunpaman ay ilan lamang sa mga paraang ginamit sa mga banal na kasulatan. Sa spiritual na kahulugan, mga kaibigan, ang kahinahunan ay isang banal na katangian ni Jesucristo. Hangad niya na paunlarin ang bawat isa sa atin ang katangian ito. Ang matutong maging mahinahon sa lahat ng bagay ay isang spiritual na kaloob na mapasa atin sa pamagitan ng Espiritu Santo. Noong inilarawan ni Apostol Pablo ang mga bunga ng Espiritu sa kanyang sulat sa mga taga-Galasya, nagsalita siya tungkol sa pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, at pagpipigil. Nang sumulat si Apostol Pablo kay Tito na inilalarawan ang mga katangiang kailangan ng mga obispo sa pagtaguyod sa gawain ito. Sinabi niya na ang bishop ay hindi dapat magkaroon ng mapangsariling kalooban. Hindi magagalitin, kundi mapagpipigil. Ang pagiging mapagpigil ay ang pagiging mahinahon sa lahat ng bagay o pagkontrol sa sarili. Mga kaibigan, ako ay nananalig na kayo o tayo ay hindi naiangat sa kapalaluan ng inyong mga puso. Oo, ako ay nananalig na hindi ninyo inilagak ang inyong mga puso sa mga kayamanan at sa mga walang kabuluhang bagay ng sanlibutan. Nais ko na kayo ay maging mapagpakumbaba at maging masunurin at maamo, madaling pakiusapan, puspos ng tiyaga, at mahabang pagtitiis, mahinahon sa lahat ng bagay. Sa halip, dapat ay maging masigasig at mahinahon sa lahat ng bagay. Ang ibig sabihin, mga kaibigan, ng pagiging mahinahon ay maiangat na pagsuri sa ating mga inaasahan at hinahangad. Maging masigasig at matiyaga sa paghahangad ng matuwid na mga mithiin. Gayon din, ang mahinahong kaluluwa, isang taong mapagpakumbaba at puno ng pagmamahal, ay isa rin taong may dagdag na kalakasang espiritual. Sa dagdag na kalakasang espiritual, napapaunlad natin ang pagkontrol sa sarili at pamumuhay ng mahinahon. Natutuhan nating kontrolin o timpiin ang ating galit, kayabangan, at kapalaluan. Sa dagdag ng espiritual na kalakasan, mapoprotektahan natin ang ating sarili mula sa mapanganib na kalabisan at nakasisirang adiksyon ng mundo ngayon.
hangad nating lahat ang kapayapaan ng isipan. Diba? At hangad din natin ang kaligtasan at kaligayahan para sa ating mga pamilya. Kung naghahanap tayo ng di inaasahang mga pagpapala sa pagbubulusok ng ekonomiya nitong nakaraang taon, mga kaibigan, marahil ang mga pagsubok na kinaharap ng marami ay nagturo sa atin na ang kapayapaan ng isipan, kaligtasan, at kaligayahan ay hindi dumarating sa pagbili natin ng bagong bahay o pagparami ng mga ari-arian kung saan ang utang ay mas malaki kaysa ating ipon o sahod. Nabuhay tayo sa isang mundong walang pagtitiis at walang kahinahunan, na puno ng kawalang kasitiyakan at pagtatalo. Lahat ng kanilang mabubuting damdamin sa isa't isa, kung sila may nagkaroon nga nito, ay ganap na nawala sa sigalutan ng mga salita at sa tunggalian hinggil sa mga palagay. Ang kaligtasan ng ating mga pamilya ay nagmumula sa pagkatutong kontrolin ang sarili, pag-iwas sa kalabisan ng mundong ito, at pagiging mahinahon sa lahat ng bagay. Ang kapayapaan, ang isipan, at pagiging mahinahon sa lahat ng bagay. Ang kapayapaan, ang isipan ay nagmumula sa pinalakas na pananampalataya kay Hesukristo. May higit pa bang halimbawa ng kahinahunan maliban sa ating tagapagligtas na si Hesukristo? Kung ang ating mga puso ay pinupukaw ng galit, pinupukaw ng galit sa pagtatalo at pag-aaway, itinuro ng tagapagligtas na dapat tayong magsisi at maging katulad ng isang bata. Dapat tayong makipagkasundo sa ating mga kapatid at lumapit sa Kanya na may buong layunin ng puso. Kapag hindi mabait ang iba, kapag hindi mabait ang iba, itinuro ni Jesus na ang aking kabaitan kailanman ay hindi maglalaho sa iyo. Kapag naharap tayo sa mga pagdurusa, mga kaibigan, sinabi niya, maging mapagtiis sa mga pagdurusa. Huwag manlait sa mga yaong nanlalait. Pamahalaan ang iyong kasambahay sa kaamuan at maging matatag. Kapag tayo ay inaapi, mga kaibigan, kapag tayo ay inaapi, tayo ay maaaliw sa kaalamang siya ay inapi at siya ay pinahirapan. Gayunman, hindi niya ibinuka ang kanyang bibig. Hindi niya ibinuka ang kanyang bibig. Ang Panginoong Hesus, tunay na kanyang pinasan ang ating mga dalamhati at dinala ang ating mga kalungkutan. Nang si Hesukristo, ang pinakamakapangyarihan sa lahat, ay nagdusa para sa atin hanggang sa labasan siya ng dugo sa pinakamaliit na butas ng balat. Hindi siya nagpakita ng galit o nanlalait sa pagdurusa. Sa walang kapantay na pagpipigil o kahinahunan,
Hindi ang sarili niya ang kanyang iniisip, kundi ikaw at ako, kaibigan. At pagkatapos sa pagpapakumbaba at puno ng pagmamahal, sinabi ng Panginoon, gayon pa man, ang kaluwalhatian ay mapa sa Ama, at inipon ko at tinapos ang aking paghahanda para sa mga anak ng tao. Nitong nakalipas na taon, mga kaibigan, nagkaraan ako ng pribilehiyong makapagpatutuo sa katotohanan ng tagapagligtas at ng panunumbalik ng Ibanghilyo sa mga banal at mga kaibigan sa buong Cavite. Karamihan ay mga unang henerasyon ng mga banal sa mga huling araw na nakatira sa mga lugar na kaunti pa ang mga miyembro ng simbahan. Ang paglalakbay sa kanilang lupain sa mga huling araw ay nakapagpapagunita sa mga karanasan ng mga banal sa mga huling araw noong unang panahon. Sa kagilagilalas ng mundo, mga kaibigan, ng pagkakaiba sa Asia, kung saan ang mga miyembro ng ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw ay wala pang 1% ng napakakalaking population. Nagkaroon ako ng higit na pagpapahalaga sa kahinahunan na tulad ng kay Jesucristo. Mahal ko at ikinararangal ang mga banal na ito na nagtuturo magpapakumbaba at puno ng pagmamahal. Mahinahon sa lahat ng bagay, anuman ang ipinagkatiwala sa kanilang pangangailangan o pangangalaga. Dahil sa kanila, mas naunawaan ko ang pagmamahal ng Diyos para sa lahat ng kanyang mga anak. Iniwan ko ang aking pagsaksi na ang ating manunubos ay buhay at ang kanyang banal na kaloob na kahinahunan ay naririyan para sa bawat anak ng Diyos. Sa pangalan ni Jesucristo. Manalangin tayo. Salamat, Panginoon, sa mga salitang aming na pagbubulay-bulayan ngayong umaga. Kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Salamat, O Diyos, dahil ang mga salita mo ang siyang aming gabay upang kami, Panginoon, ay magkaroon ng kahinahunan, pagpipigil sa aming mga sarili. Lord, hawakan mo ang aming mga buhay. Pumasok po kayo sa aming mga puso upang ikaw, O Diyos, ang siyang magkontrol sa lahat ng aming mga ginagawa, sa aming mga pagsasalita. Panginoong Hesus, sa umagang ito, patuloy kong idinadalangin na pagpalain mo po ang lahat ng nakikinig ng iyong mga salita. Ingatan mo sila, ilayo mo sila sa anumang kapahamakan, anuman ang kanilang hinahawakan, anuman ang kanilang ginagawa. Ingatan mo, Panginoon, kasama ng kanilang buong sambahayan. Ikaw, O Diyos, ang maging sentro ng kanilang buhay upang ang pagpipigil at kahinahunan ay mapasa kanila, Panginoon. Panginoong Hesus, tulad ng mga alagad mo, kami po ay nagpapasalamat sa iyong pagtitiwala sa amin. Kakaasa po kayo, O Diyos, na hindi po namin ito sasayangin ang pagkakataong ipinagkaloob ninyo sa amin. Amen.